sa imong kinabuhi, part 2. So, abrihan nato itong mga Bible, Proverbs chapter 13, verse number 13 to 23. Akong basahon, I'm going to read it loud, but read it silently while you are standing. Manindog mapalihog alang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Proverbs 13, verse 13. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. The law of the wise is the fountain of life, to depart from the snares of death. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly. A wicked messenger falleth into mischief, but a faithful ambassador is held. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Verse 19, the desire of accomplice is the sweet to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Evil pursueth sinners, but the righteous good shall be repaid. A good man leaveth inheritance to his children. Children and wealth of the sinner is laid up for the just. Much food in the tillage of the poor, but there is that destroyed for want of judgment. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Salamat, Lord, nga naghatag ni og warning sa mata ko sa kanamo. Lord, thank you for every believers that are here, sa mga tao nga naakaron. Ako, Lord, nagpray nga ikaw mag-bless sa imong pulong, imo kong gamiton, Ginoo. Wala ko'y mahimo kung wala ka, Lord, kung sa kanintanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, mga butang mo guba sa atong kinabuhi. Now, this is my prayers as a pastor nga mag-faithful kamo sa inyong pagkakristohanon. No? Muna atong pag-ampo sa atong mga kabataan, sa atong mga anak, no? Sa atong mga apo, nga sila mahimong masinugtanon diya sa Ginoo aron layo sila nga ang ilang kinabuhi dili maguba sa atong kaaway. Now, ang mahimo kitang ang atong tuyo nga mag-faithful ta, magtarong ta sa atong pagkristohanon aron mahimo kitang blessing ngadto sa uban, no? O ang Dios magapanalangin sa atong kinabuhi nga sa ang atong mga young people, no? Ang uban tawgon sila sa Ginoo to become pastors and missionaries. And some, ang Diyos, tawgon sila ay mong Christian businessman. Amen? Ako nagampo ko sa atong church, nga doon na tayo mga batanon, nga tawgon sa Ginoo to be a Christian businessman. Nga doon na sila kasing-kasing, nga magtabang sa buluhaton sa Ginoo. And that's our prayer sa atong mga kabataan, no? Aron mahimutang blessing sa uban. We can support more missionaries. Now, ang pulong sa Diyos, the Bible will give us warning nga unsay mga butang nga muguba sa atong kinabuhi, no? Kay kining kalibutan na ang atong kinabuhi kundi ta magdangag ta niini mahimo ning ma-destroy sa atong sa atong kaaway. So we must be careful, no, na atong hatapadulong unsa atong mga desisyon dapat aton ning ipangayoon sa Ginoo, no? And then review nato sa part 1 mga butang nga muguba sa atong kinabuhi. Number 1, katong magtamay sa pulong sa Dios. Now, mga anak, no, dapat di na to tamayon ang pulong sa Dios. No, ato na respetuhan. When somebody will speak about the Word of God, dapat di nato ni yaga-yagaan ang pulong sa Dios. Ato ning sundon. Ato ning irespeto, ato ning basahon. This is our guide. Amen? And then number 2, katong dili mo tuo sa pagbadlong. Now, karong panahon na ang mga batanon gahi na kayo badlungon, no? Usahay nasa panimalay pero murag wala diha. Tagsag cellphone. Usahay makita nako sa mga batanon karon, no, ang mga bata murag
murag lisod kayo nimo na kanang kontrolon, no, because of gadget, no, usahay bisag nasa simbahan, magsigig tanaw sa cellphone, ayaw ninyo yaga-yagai ang atong pagsimba. Amen. Na atong kadiha nagtanaw kag Facebook, nakakadiha pero wa ka maminaw. You need to respect the word of God. Na kung gibadlong ka, paminawa ang badlong. Usay kapuyan mo sa inyong ginikanan, nganong sige mo badlongon, ngano mamadlong man ang ginikanan. Tungod kay nakita nila nga ang imong kinabuhi dunay angay nga imong usbon. Amen. Pero ang kanang pagbadlong para na sa inyong sa kaayuhan ninyo. You need to listen to your parents. So katong mga tao nga di mo tuo pagbadlong, mautoy magguba ang ilang kinabuhi. Manang mga butanga nga badlongon ka, di ka mo tuo, nagtuo ka, nakabalo na ka, gani ka, ang imo maganing gikaon, gikan pa na si mong mama, papa, ang imong sanina, di ka kapalit yung sanina, o di ka taga kwarta, no, isa makapalit naman ko, pastor, ako now, bisan pa, dapat mo tuo ta sa atong pagbadlong. Amen? You listen, and then, hindi siguro nako mingon, nga tanan yung imong ginikanan sakto, sometimes masayop sad me, apan mas daghan yun ang sakto ang ginikanan. No, basta imong ginikanan is faithful, nangalagad sa Ginoo, listen to them. And paminawa ang ilang gisulti, kay kundi ka maminaw sa ilang pagbadlong, ang ginikanan mauna sila'y pinakagrabe nga gawa sa Dios, no, kanang pagbati nga gusto nila nga ikaw maayo ang kaugmao nimo. Kanang ganing papagmama, sa gamay pa ka, magbilar na, kaya di ka papaak sa lamok. Di ba? Kung naay mudagmal nimo, makigpatay na, they are willing to die para sa imong kaayuhan, sa imong kinabuhi. Nya maminaw na ka sa imong amigo nga nag-adik-adik na, wanay klarong utok. Amen? Siya, kana imong mama killjoy kay na, sundag na imong pagbati. Oy, ako kanang inyong amigo sa gawas ay mo pagtuo na ipadala na sa demonyo para maguba ang imong kinabuhi. Katong dili mo tuo sa pagbadlong, ma-destroy sila. Katong makikuyog sa mga buangon nga mga tao. Ngayon sa Biblia. Now, if you want not to be destroyed by the devil, separate yourself from the unbelievers, from mga tao nga way kahadlok sa Ginoo. Bisag Kristohanon. Ako daghan ako gibadlong dinhi ngay kung naay mag-special number, naay mga Kristohanon magyaga-yaga. No, nangalagad sa Ginoo magyaga-yaga. Di na to ang ngayan nga yaga-yagaan ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Kay kana nga klase kung ana nga klase ang imong amigo bisag sige nagsimba palayo ana. Ayo pakikiamigo ana. Kay kanang tawhana gadala nagkadaot sa imong kinabuhi. Makaawat ka na, ang imong kinabuhi ma-destroyed sa yawa. Maybe he's smiling today. Maybe murag baliwala lang nila nga di sila mutuo sa pulong sa Dios. Murag okay lang nila, but someday they will realize the destruction sa ilang kinabuhi nga sakto gid ay ang pulong sa Ginoo. Now kadtong nagpuyo diya sa Garbo. Now Christian, gusto sa Ginoo magpuyo ta diha sa pagkamapaidnubsanon. Amen? Unsa mo goy manaan nato kung gusto ginato nga daigon ta sa mga tao, no? Wa tay mahimo niya na, no, kung ang mga tao unsa ilang pagtanaw nato, ato nang pasalamatan sa Ginoo. Di na tama ning kamot pa nga ilhun ta sa mga tao because the people is going ug unsa ilang nakita nato mga igsoon ko sa Ginoo, kung ikamino sila nato, unsa ilang pagtanaw nato, don't pressure yourself para daigong ka sa mga tao. Amen? Be humble. Kung doon ay mga tao musulti ni mong di maayo, ampo lang ka sa Ginoo, iyak lang ka diya sa Ginoo. And God, He will bless you. No? And then, anita karon sa number 5. Kadtong bagot-butan. Murmuring and complaining in 1 Corinthians chapter 10 verse 10. Kaning pagkabagot-butan kinaiyan ni sa tao.
Yun siya, nabagot-bot na siya kay wa man siya taga. Bisa pagtagaan na. Magbagot, ang taong bagot-butan, kung di matagaan, bagot-bot. Kung matagaan po, yun siya, manghatag po lagi sudan, pero parat. Bagot-bot lang gihapon. Diba? Pero ang taong mapasalamaton, pasalamat kina siya. Salamat nga nakatrabaho ta, salamat nga. Pero ang taong bagot-butan, bisag asa ni mo ibutang na, magbagot-but gina. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10, verse 10, neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Kanin destroyer mo ni ang yawa, no? Ngano man, ngano di malipay ang Ginoos kung magbagot-buta? Because wala nimo giila nga ang Dios mo'y naghimo sa tanan. Wala nimo gituhuan ang Dios nga siya mo'y nagkontrol. Kung nakadawat ka maura na nga amount nga kwarta, imo na hunaw-naon nga mo na pagbuot sa Ginoo. Amen? So pasalamatin na lang ng Ginoo. Lord, salamat iyon sa pulong sa Ginoo. In everything, give thanks. Ang atong pagabagot-butan muguba sa atong kinabuhi. Di ba di taganaan sa taong bagot-butan? Kung imong tagaan yung magbagot-but ninyong gag, di na kumuhatag utroy. Pero tagaan ni mong piso, ganina ginay niduol na ako, ingon siya na ako, diri nagbata sa tong church, ingon siya, ingon nga, ingon siya, Pastor, tagai ko og palitog snack. Kula man ko kwarta. Nay ni sunod na ko, ingon sa kol, kay ko bi. Kitagaan siya jis, piting lipaya na siya. Salamat ha. Pero wa man ko makatag niya, kamo ko kwarta, katuro mang nagsunod na ko. Ako siyang ipaguntahan na, hadi mong papa, siya na preso, kay nagmariwana, dala magog mariwana, na preso, sa dugay na kagawas. Pero ingon siya, Pastor, dili na kumuli, kay naan ako'y isnak. Di na ko, padayong kong simba. Sika, per service, simba siya. Second service, simba na po siya. Pag second service, nagdala kong kwarta eh. Kaya aron ako siya makitaan, taga-ano, kaluoy niya. Perting lipaya giniya. Gigukod niya, naghatag niya, jis. Insa, salamat ha, salamat. Kung namaylo ko, no? Namaylo ko di ay, namaylo. Tagaan akong 20. Gipasalamatan ko niya, gigukod po niya itong akong gibayloag 20. Salamat ha, salamat. Kaingon ko, makita may kutro, tagaan ko na ako ito 100. Huwag mo sabihin ko, Pastor, 20 rapod. Diba? Akong gignan si Jima, una alam po na, kung imo ng anak, may pagkayo, mangayog kaon. Ako siyang ga-interview, kay siya, makitaan ako sa dali, mag-basketball, mag-ani. Mga igsoon ko sa Ginoo, basta mapasalamaton, tali ba murag, ako na nga itong kasing-kasing sa nagatag. Pag second service, gada nagugog kwarta. Kay, basig ako makitaan. Kay kasagaran, pangayo, niya na ako, dili na ako matagaan, kay wama ko magdalag kwarta. Pero ako siyang gi-interview. Nga nung sigisag pangayo siya na preso magod akong papa. Na mga igsoon ko sige no, dili kabubuton sa Diyos nga magsigitag bagut-but. What is your situation today? What is your problem today? Pasalamati ang Ginoo sa imong problema. Lord, salamat nini akong problema. Nga gamay ra ni compare sa uban. Naong yawa mo guba sa imong kinabuhi if you are murmuring and complaining. Nganong ang tao kusog mo complain, mag-murmur, kay wala na to gila ang Diyos nga mo'y nagtugot sa tanan. God is in control. Amen? Now, in what ways that we are murmuring and complaining? Sa atong kalisdanan, atong pasalamatan ng Diyos, sa atong mga problema. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8, and everything, including your problem, including your salaries, including your tanan, unsay gikanin mo, unsay nadawat nimo, nihinay ba imong negosyo, pasalamati ang Ginoo na Lord, salamat kayo. Na dili tanang panahon ingon ani nga gamay kog halin. Amen.
In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, take the words, will of God. Gano'n magpasalamat ha? Because that is the will of God. It means you submit sa unsay gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nakadawat ka og bonus. Kadawat kag kwarta. Ayaw pagbagutbot. Gitagaan nung kag bonus, magbagutbot ka. Sunod, di nakatagaan. No? Ang 13-month pay, it is kon sa gobyerno ng mandatory, pero ang bonus dili. Di ba? Di ba na? So makadawat kag bonus, salamat, salamat sir nga nakadawat mig bonus. Now, usay ang tao nga nung bagutbutan because we are envious. Ana masina ta. Ang uban masuko nganong dako man sa sweldo kay una man sa trabaho. Basig nagbinutan siya sa una. Bago pa kagatrabaho, gusto ninyo parehan mong sweldo. Doon na kay envy. Now, magpasalamat ka kung unsay gihatag sa Ginoo nimo. Be thankful to God because that's the will of God sa imong kinabuhi. Amen? Pastor, unya, maot man ang among sudan, pagluto niya, napagod man. Ginoo, Lord, salamat nga kining pagod ni karon pero akong i-fire out ning among cook para di na mapagod ugma. Pasalamat na lang ka. Amen ba? Pwede mamanaway. Pero pag umantili na mo sige, kanang ako naman, usahay mo sulti ko. No? Pero lahi ng magutbutan. Kanang magutbutan, bisag asa siya. Bisag unsay ang madawat, magsige lang yung bagutbot. Doon na tayo staff dere, pasta. Karon kay, ako masinggi, papuyo na sa SLB. Akong gitagaan man siyang allowance, dito pa siya sa gawas. Sa iyang house allowance. Orag house allowance plus allowance niya, pagpuyo na dire, siyempre di man na private man ang SLB. Di, pero barato rago kayo ang rental, pareha rago sa nagtrabaho sa SLB. Kay kanabi ang atong mga staff po dire, ato bi po na silang murag, di na natawag na tong sweldo, kilaan man kayo, kaya nangalagad man sila Ginoo, pero mura na nagsweldo ay. Ang tawag na mo na allowance sa mga nag full time. Sabi magbagot-bot pa yun, nga nung gipaabang pag kong pastor, naunsa. Ipaabang magani ng uban. Kita mong mga tao ningon niya na. Kana nga mga tao, mga igsoon ko sa Ginoo, mao na mga tao nga dili mapasalamaton. Amen? Now, ang gusto sa Diyos, nga kita nga mga Kristohanon, mapasalamaton ta sa Ginoo. Mapasalamaton ta sa mga tao nga naghimo natog maayo. Ato silang pasalamatan aron ng Diyos mo panalangin natog dugang ma-destroy ang atong kinabuhi. Musamot ta kalisod, musamot ta ka pobre, walay tao nga mutabang nimo sa sunod, hindi na sila ganahan nimo mutabang, kay nga naman, kay bagutbutan ka. Sige kag bagutbot, sige kag bagulbol, dili ka mapasalamaton, o sa butang nga gihatag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Now, Christian, a prayerful Christian is a tang mapasalamaton nga Kristohanon, right? Kanang pagampo, pasalamat man na. Diba? Kanang magpasalamat sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong trabaho para na sa Diyos. Ang atong pag-alagad sa Diyos, it is a great opportunity to every one of us to serve God. Salamat Ginoo nga pagkaalagad minimo. Nabisag unsa pa nato kabisis sa pag-alagad sa Diyos, dili na ikatandi sa pag-antos ni Kristo dito sa cross nga iyang reward, no, nga iyatang gitagaan o kinabuhing dayon. Dili ka magkaingon, kapuyaan ning pagtrabaho Diyos bulaton sa Ginoo, kapuyaan ning pagkakristohanon, daghan ko gihimo. Now, layo ra na sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Amen. Every effort nga atong gihimo para sa Diyos, ang Diyos mo balos nato. Amen? Can you imagine ang atong Ginoo? Di siya magpautang. Apan ang mga tao nga walay kalipay sa pagtrabaho para sa Diyos, ang Diyos dili siya malipay kanila. Na Colossians chapter 3 verse 24.
Colossians chapter 3, verse 24. Knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Kung hinumdumin ninyo, nga kita mo dawat og reward kung kita mga lagad ni Kristo. Ayaw pagbagulbol kung nagtrabaho ka para sa Diyos. Kay ang Diyos mo reward ka nato. Ang mga Israelites, wala sila kaabot sa land of promise. Nangamatay sila sa wilderness tungod sa ilang pagkabagot-butan. No? Ano imagine? Pay tinaghanan nila. 500,000 sila kapin. Pagkadagan sa mga tao. And then there's only 2 person nga nakasulod sa land of promise. 20 years above. Ngagikan sa Egypt. Si Joshua ug si Caleb. Hasta pas Moses, wa kasulod. Kay nadalahig si Moses tungod sa pagkabagot-butan sa mga tao. Now, dili lalim. Kung magdakag mga tao nga mga bagot-butan, ay, makuha ka, ma-high blood ka. Nakasuway na ba mo? Isa may mga nagdalag tao dire. Ay, pagkalisod kayo. Mga igsoon ko sa Ginoo, hinautunta nga inyong masabtan nga kanang atong pagkabagot-butan, sige complain, sige complain, sige complain. Dili lang ta mangayo sa Ginoo, dili lang ta muampo sa Ginoo, magdalanag kadaot distraction sa atong kinabuhi. Amen? Nagbagot-bot sila sa ilang pagbalik-balik og lakaw sa wilderness. Grabe sila kapalangga sa Ginoo. Tanawa, oh. Sa ato, di kayo na ito ma-feel, di kayo na ito masabtan, unsa ka mahal sa Ginoo kaning mga Israelites from Egypt to the land of promise sa Canaan. Kanang lugar kung summer, perti yun na kainit. Ako gingnan ako si Pastor John sa diyang nag-drive siya niya, tulay, batas-tas nga tulay. Hindi ko, Pastor John, kung kining sakyanan maguba diri sa tulay, niya mawad-an og aircon. Di ko kapasalig nga makaabot ko diyan ng lugar. Siguro mga less than 2 kilometers. Makaabot ko sa building. Nga makaabot ko diya, patay yun ko. Tungod sa kainit. Siguro ka na to, wata ka ato sa Middle East, wata ka ato sa Africa, murag di na to di na to gyud mabutang sa tungunhaw na unsa gid na kainit nga mga lugar. Init kayo na kung wa ka maanad. Kay kung unsa ka pagkabuhi sa mga tao sa una no, wa pa aircon. Maglakaw perting inita, grabe gyud nga kainit. Murag sulod ka sa oven. Pero tanawa ang gihimo sa Ginoo. Sa diyang maglakaw ang mga Israelites, doon ay pillar of clouds magsunod nila para malandungan sila. Amen? Grabe ang Ginoo. Pag gabiin na sad, dugnaw kayong ng lugar kung gabiin na sad, basta winter time. Lisod ka mabuhi tungod sa katugnaw. But there is a pillar of fire. Ang pillar of clouds nga magtabo nila para di sila mainitan. Mahimong kung tingtugnaw, mahimong pillar of fire. Para diya tunga silang kampo, maghatag nila og initon para makasurvive sila. Grabe nga gugba sa Ginoo. Makita nila every night, every day there is a pillar of cloud and pillar of fire pagagabi. And then di na kadaghan na nga mga tao. Unya wilderness, mag-hike sila, wa sila mapalit nga pagkaon, lisod sila 40 years nag-travel sila. Aba nang gihimo sa Ginoo, paulanan sila mana. Si Pastor Sudi pa mo ko nang mana kay kada buntag nun sila mauna mana ang tawag daw. Di ba? Tagaan sila free nga bread, puniton lang nila unsa ka ang Ginoo maglipay na siro kay ta diri kung every morning paulanan to sa Ginoo pandisal. Tabi ka palangga sila sa Ginoo. Pero unsa kining klase nga mga tao, they are murmuring against God. Amen? Magmurmur sila ni Moses, sige sila kaon og mana, sige sila kaon og mana, sige lang tagmana.
Walay karne diha. Nasuko ang Ginoo, ingon siya, kung mangayo lang giday mo di ay ayuhon ninyo pangayo. Nganong magbagot-bot man mo? Gipadadaan sila sa Ginoo og mga langgam, perting dagana. Ang uban nila nangamatay sa kitatstiyan tungod sa kahakog nila. Ingon sa Bible, diya pa, di kaon pa nila, diya pa ang kanang meat, diya pa silang baba, nikirig na sila. Ang Ginoo, perting sukuan nila. Wala tagididi sa Ginoo sa pagpangayo. Ang gusto sa Diyos, di ta magbagot-bot. Magpasalamat ta sa Ginoo. Amen? Nangayo kag trabaho, gitagaan kag trabaho. Ngayon ka, sa puning trabaho, ani? Mura man po mong engineer. Salamat ta nga, Lord, salamat nga na ako'y trabaho. Amen? Salamat nga nami simbahan. Salamat nga na ako'y sakyanan. Salamat bisag motor ni. Pasalamat sa Ginoo. Ikaw sige tagbagot-bot, maguba ang atong kinabuhi. Ma-destroy ta sa atong kaaway. Amen? Nasabtan na nato ang pulong sa Diyos. Atong basahon og otro 1 Corinthians 10 verse 10. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Christian, learn to be thankful to God. In your problems, unsay naani mo karon, pasalamati ang Ginoo. Inigadto nimo sa imong balay, Lord, salamat sa akong bugas. Sa unsa pa ning bugasan ni kabati ani? Natay balay, unsa pa ning balayan ni hirig. Pasalamat sa Ginoo kay uban walay balay. Amen. Sa paniatong motor, ang tingog perting kusuga, pero ang dagan perting hinaya, salamat na lang ka na kay motor. Ha? Kung sa may sige niyong bagot-butan, muna mo learn to give thanks to God para ang Ginoo malipay sa itong kinabuhi, di ta masistroy sa kaaway, ka ang iyaw ang Diyos mutugyan usahay nato sa atong kaaway because we are murmuring against God. Murmuring and complaining is an act of not honoring God. Amen? Murmuring and complaining makes the blessing away from us. Murmuring Christian is unblessed Christian. Kung gusto ka di ka padalanginan sa Ginoo, karon naa ka dire, magsigag kanaog, hala, murmured, pag bagutbot. Pero nakadiri, naaka sa kalisod. Lord, salamat Ginoo nga imo kong giluwas. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Bisan pobre mi, pero maayo kay ka, maayo mig panglawas, ipasaka ka sa Ginoo. Pangitag mga butang nga imong pasalamatan ang Ginoo. Amen. Now, young people, pasalamati ang Diyos sa inyong mga ginikanan. Kung ang inyong ginikanan, magbadlong ninyo, paminaw mo nila, kay mo na gisulti sa pulong sa Diyos para dili mo ma-destroy, para dili maguba ang inyong kinabuhi. Number 6, katong rebuildi o man sinupakon. In Psalm 37 verse 38, but the transgressors shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off. Ang righteous nga taro nga tao musunod sa balaod. Kung ang balaod inigawas nimo i-close ang gate, i-close. Amen? Sa SLB inya i-close ang gate, adi gid i-close. Pag ingog no entry, ayaw sulod. Dunay tao nga gibutang nga dili ka makahimo pagpangihi dinhi. Parel ba gisulatan? Nangihi siya. Nangihi. Gidakop siya sa polis. Ingon ng polis, ato ka sa presinto. Kaya nga nung nangihi ka dili, wa ka kita na, dili ka makahimo pagpangihi dini. Ingon siya, mao bitong nangihi ko sir, kaya akong gisulayan, di bagi ko kahimo. No? Usahay kita, di ta mo to sa instruction. Kabalota, di ta maglabay og basura. Di ta patakaglabay diri sa simbahan, usay problema nato usahay. Mamadlong ta sa mga kabataan diri. Ha? Kaya usahay di sa sulod sa atong CR. Usahay ang mga tissue paper nagkalagputay lang. Asa lang padulong.
Dapat atong badlongon ng mga bata nga di magdula, magmakaon diha, ilabay lang o naihugaw. Unita ka na ninyo ha. Kay dili ta dapat nga mo magsupak-supak kung unsay gisulti sa eskwelahan, sa imong trabaho, diri sa church, no? Ato nang tun-an nga dili ta masinupakon aron mahimot ang blessing sa uban. Kay kung rebeldihon ka nga tawo, ingnon ka sa imong bana nga day magtula ta, mag-un-un ka. Pangyon kag day mag-un-un ta, magtula ka. Na may tao ingon ana, di ba? Ingong day magpirito ka, magsugba. Na may mga tao nga lisod gyud mo sunod. Di ba tinuod yung mga tao ingon ana? Kana nga kinaiya makaguba sa imong kinabuhi. Na mga tao nga rebildihon yung utok. Dilisod kay nila pagsunod. Murag sa ila kung musunod, murag dili gid sila kahimo pagsunod. Ug naanad kag supak-supak sa balaod, you are in danger. In the government, in your parents, in the school, in your company. Christian, dapat kita mga Kristohanon mailhan ta nga musunod ta sa balaod. Amen? Ang future sa mga tao nga dili mutuman sa balaod is destruction of their lives. Mapriso, madisgrasya. Di ka musunod? Instructionan ka? Madisgrasya ka. In Proverbs 11:3, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of the transgressors shall destroy them. Kanang mga tao nga masinupakon, padayon gina sila nga masinupakon. Doon ay klase sa mga tao nga nasayop ka, nakalimot ka, nakasupa ka. Nakalimot ka, na day pwede. Pero doon ay mga tao nga padayon gyud sila nga musupak. Bisag unsa pahimuon, supak gyud sila. Bisag maayo o dili, basta ang ila lang, musupak lang gyud. Kana nga klase nga kinaiya, muguba na sa ilang ginabuhi. So young people, palayo ana nga kinaiya. Ang taong wala integridad, masinupakon, o siya malaglag. Integrity means honesty. Follow the laws and you will be all away from destruction. Kung gusto tayo layo sa kapagkadaot, young people, sunod sa balaod. Ayaw pagsupak. Mingon ni mong mama nga karapat mo, uli ka. Ug sayo. Amen? Amen, my young people? Now, number 6. Katong kulang sa kahibalo sa Biblia. Lack in the Bible knowledge. Doon ay tao nga gikan sa bukid. Abot siya sa lungsod. Giihap niya ang poste. Yan siya, ihap niya ang poste. 1, 2, 3, 4, 5. Abot nag 30 yun na ihap. Nakitaan siya sa bugoy. Giilad siya. Gisa, oy, anong ihap ang ka sa poste? Kabalo ka nga naibalaod basta mag-ihap sa poste. Bayad tagmamiso. Kada poste. Pila na naihap ni mo? Pila na? Ingon siya, pulo ra. Hatag siya gis. Ingon siya, nailad na ko. Bisag 30 ako na ihap, piraging na akong napulo. Now, kung kulang ka sa kaibalo, delikado na mo na mga Kristohan, kinahanglan ta mo tuon sa Biblia. Amen? Kung kasiguro naman mo sa kalawasan. Ha? Na may bersikulo nga nakasiguro mo sa kalawasan. Kung tudloon ta mo karon. Na may bersikulo? Dapat na mo'y bersikulo. Amen? Ano di ta mo simbag Dios? Di ta mo simbag Dios. Kay dili man na, sa yawa man na. Naa man na sa Biblia. Kung inon takana kay bersikulo. Nga di ta mo simbag Dios. May kagawala noon. Si pastor atong tawagan. Dapat na mo kahibalo sa pulong sa Ginoo. Remember the verses. We always memorize the verses in the Bible. Amen? O say wata kabalo, o say kabubuton sa Ginoo, ilaron ta sa mga doktrina nga sayop. Mga kulto, wa ta kabalo, nga mang mailad ka kay wa ka masayod sa pulong sa Ginoo. Christian, every morning, basaha ang Biblia. You bring your notebook, there is a church, and ballpen, kung mahimo lang,
Kay imo nang isuwat kung sa imong nabasahan. Now, and Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no press to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Klaro kayo yun. My people are destroyed for lack of knowledge. Nganong kulang sila sa kaibalo? Because thou hast rejected knowledge. Dili kay wa ka matudlo gitudluan ka pero baliwala lang nimo. Ewan ang Ginoo, I will also reject thee, and thou shalt be no press to me, seeing thou hast forgotten the law of God, I will also forget thy children. Now, my people are destroyed with lack of knowledge. Tungod kay wala magtuon, magbasa sa pulong sa Ginoo. Dili tungod kay wala sila matudlo Apan tungod kay ilang gi-reject nila ang pagtudlo sa pulong sa Dios, pwede ta na ma-destroyed o kulang ta sa kahibalo. No? Dapat kita nga mga Kristiyanon atong tun-an ang Biblia, atong basahon, kung doon ay mangutanan nato, maka-answer ta. Now, number 8, katapusan, number 8. Katong nahigugma sa kwarta, labaw sa Diyos. Now, Christian, there's nothing wrong with money. We need money para isupport sa mga missionaries. We need money ibayad sa atong kurinti, sa church. We need money to run this church. But do not love the money more than God. Kung ang imong gihigugma, gigukod nimo kwarta kay ang Diyos, you are in danger. You will be destroyed. Maguba gyud ang imong kinabuhi. And 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 11. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 11. But godliness with contentment is great gain. Kanang pagkakontento ka karon sa imong kinabuhi, dako na nga ginansya. It doesn't mean nga dito maningkamot. It doesn't mean nga we don't, look forward that we are going to do our best para mo increase ang atong income, para we can support more missionaries. But mintras wa pa na nahitabo sa atong kinabuhi, dapat kontento kita. For we brought nothing in this world, and in certain we can carry nothing out. Unsay atong nining kalibutan na wa tay gida, ini kamatay sa nato, di nato madda ang atong refrigerator. Di nato madda ang atong mga mahalon nga butang. And having food and raiment, let us be therewith content. Having food and raiment. O kung sa itong gikaon, o sa itong gisuot, kontento ta. Kung atong gisuot, okay, kontento ka diha. And then verse 9. But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many follies and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Verse 10. For the love of money is the root of all evil. While some coveted after, they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Now, Christian, don't worship money, because the love of money it will destroy sa imong kinabuhi. Dapat ang atong higugmaon ang Diyos. Ayaw ibutang ang kwarta labaw sa tanan. Kung ipapilion na kaaka kwarta, Ginoo, pili ang Ginoo. Katong mga tao nga ilag yung gipili ang kwarta, di na sila mga lagad sa Ginoo. Kung bahalag dili ko kasimba, basta daghang kong kwarta, bahalag malayo ko sa Ginoo, bahalag sayop niya akong trabaho, basta makakwarta ko. Imo ganing last priority na ang Ginoo. Nga ang imong importante sa imong kinabuhi, money, ang mahitabo nimo, moabot nimo ang katalagman sa imong kinabuhi. Nga pinakahadlo kayo, moabot nimo ang grabe nga problema sa imong kinabuhi. Now, Christian, ang Diyos gusto siya mo bless ka nato. He wants to bless you with money.
aron mahimo kang blessing sa uban, aron makatabang ka sa uban. Pero dili gusto ang Dios nga atong higugmaon ang kwarta kaysa Dios. Usa ibaylo na to ang atong trabaho, atong negosyo kaysa simba. Bahalag dako kaghalin, i-close nang imong trabaho, imong negosyo diha basta Domingo. Kaya imo makita nga ang Dios magapanalangin kanimo. Salamat ko ninyo mga Kristohanon nga you learn sa inyong experience nga giunsa mo pagpanalangin sa Ginoo o inyong giuna ang Ginoo, inyong priority ang buluhaton sa Ginoo. Now, dili ta gusto nga atong kinabuhi ma-destroy ta sa yawa. Gubon sa ang goal gid sa yawa, ang matag usa ka nato mahimo tang miserable. Ang gusto sa Dios, every year God is going to bless us para mahimo tang blessing sa uban. Amen. But only the devil, his plan is to destroy us. Young people, ang gusto sa yawa nga maguba ang inyong kinabuhi. So inaot ta nga ato tong hinumduman. Unsa mga butang nga muguba sa imong kinabuhi. Mientras naa ka diri, na kay time, read the Bible. Salamat ko sa mga uban nga mga men nga nag-eskwela sila sa Bible Institute, nag-eskwela sila magabi. Salamat ko nga tagaan nila nagpanahon. Padayon ka mo. Pastor, di man ko magpastor. Kanang pagkahibalo ni mo niana sa pulong sa Ginoo. Dako na kay nag-advantage sa imong kinabuhi. Amen? Now, importante lang kaya atong hinumduman nga doon na tayo kaaway nga gusto niya ang atong kinabuhi maguba. So kung ngayon mong kinabuhi karon ni pastor, bagot butan na bagyog ko pastor, dapat ato nang inahinayon og kuha. Yato nang yampo sa Ginoo. Amen? Nga Lord, tabangi ko Ginoo bisag unsay mga butang nga mahitabo niya ng adlaw, makahimo ko pagpasalamat. Kay kung magpadayon ka niya ng mga butanga na dili ka mapasalamaton sa Dios, sige lang ka bagutbot, tanang butang makita nimo dunay sayop, you are in danger. Kuyaw na nga kinaya. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong pulong. I-bless to Ginoo nga makahatag tog giya sa among kinabuhi. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.